Boss, ano ho ba yung gumagalaw dyan sa braso nyo? Ha? Eh, teka, ano to? Uod? Nako boss, uod nga yan. Hanggang sa makauwi sila sa bahay, naroroon pa rin ang mga uod. Akala nila kung saan lang nadikit ang matandang Arceo. Pero nang makita ito ng asawa niya, tawa ito ng tawa at kinukutya pa si matandang Arceo. Yan Arceo, napala mo. Nakakita ka rin ng katapat. Akala mo siguro walang katapusan ang pangbababae mo. Hindi mo kasi aminin sa sarili mo. Nalipas ka na din. O ngayon, mukhang nakakita ka ng katapat. Parang palagay ko, ipinapabarang ka. Tumahimik kang matanda ka ha? Wag na wag mo kong pagsasalitaan ng ganyan. Tandaan mo, palamunin lang kita. Gagawin ko ang gusto ko. At manood ka kung paano ko sambahin ng mga babae ko. Yan, tignan natin. Tignan natin. Kinabukasan paggising nito, napasigaw ang matandang Arceo dahil napakadaming uod sa kanyang katawan. Bagamat hindi naman niya nararamdaman pag gumagapang ang mga ito. Pero nakakadiri, tapos wala naman siyang sugat sa katawan. Kaya nga't walang ideya si Tandang Arceo kung saan nagmumula yung mga uod na yon. Nang dahil doon, hindi tuloy siya makapunta sa kanyang business establishment. Meron pa naman siyang meeting sa mga tauhan niya nung araw na yon. Boss, nakahanda na po yung sasakyan. Tara na po ba? Edison, wag mo na. Labas ng labas yung mga uod. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang mga ito. Boss, baka naman ho kasi... Baka ano? May katotohanan yung sinasabi ni ma'am. Baka ho... Ano ka ba, Edison? Hanggang ngayon ba? At pati ikaw ba? Naniniwala ka rin sa matanda na yon? Boss, isipin niyo naman kasi saan nanggagaling niyang uod. Wala naman ho kayong sugat Makate. Pakikamot ng likod ko. Itinaas ni Edison ang suot ng amo. Laking gulat niya nang makakita siya ng maraming uod. Lahat pala ng mga yun naglalabasan sa katawan ni Boss Arceo. Tapos, nagsusugat na ng paunti-unti. Mabilis niya itong pinabuhusan ng suka. Nilagyan din ng asin. Pero, walang tigil ang paglabas ng mga maliliit na uod. Nagtungo sila sa ospital nung oras na yon. Wala namang makitang kakaiba ang mga doktor. Pero, hindi rin masabi ng mga ito kung ito ba'y sakit na mula sa kung saan. Pag-uwi nila sa bahay, mas lalong nagngangate ang matandang Arceo. Tawa pa rin ng tawa ang asawa nito. Ayan, napala mo. Tumahimik ka! Paano ka ngayon sasambahin ng mga babae mo? Nakakadiri na yung itsura mo. Tignan mo, pati ilong mo, nilalabasan ng uod. Nako boss, may uod nga sa ilong niyo boss. Ha? Edison, may naisip ako. Ihanda mo yung sasakyan at pupunta tayo sa isang mahiwagang falls. Sigurado, tanggal doon ang mga uod na yan. Magmula Maynila, 2 oras silang bumiyahe papunta ng probinsya upang mapuntahan ang sinasabing mahiwagang falls. Pagdating doon, may mga taong naliligo. Nang alisin ng matandang Arceo ang damit nito, nang diri ang mga tao, kaya't nilayasan yung falls. Umaasa ang matanda na gagaling na ito kapag naligo siya ron. Ang problema, hindi siya gumaling. Bagkus umuwi na lang sa kanila. Sa gabing yun ramdam ng matandang Arceo
na parabang mas lumalaki yung mga lumalabas na uod sa kanyang katawan. Kung dati hindi niya ramdam, ngayon ramdam na ng matanda. Kinakagat daw kasi ang katawan niya, tapos nangangate. Edison! Edison! Boss! Ang kate! Pagpagin mo nga! Opo. Nang dahil sa nangyari, apektado ang buong negosyo ni Tandang Arceo. Yung mga anak naman nito, isang babae at isang bakla, ayaw naman nilang asikasuhin dahil nga wala silang ideya kung paano patakbuhin ang negosyo. Sa mga sumunod na araw, maging pamilya ng matandang Arceo pinagdidirihan na siya. Ano ba naman yan, papa? Ano ba yung lumalabas dyan sa may katawan mo? Magpa-doktor ka nga. Anak, nagpunta na kami ng doktor. Anong sabi ng doktor? Ew! Tumalasik pa isa sa akin. Hindi nga makita ng doktor kung ano to eh. Baka naman kayo'y nakukulam. Kulam? Nagpapaniwala ka sa mga kulam, anak. Saan manggagaling ang mga yan? Tignan nyo, lahat yata ng balahibo nyo nilalabasan ng uod na maliit. Ew, kadiri. Hala, Father? Ano nangyari sa'yo? Palibhasa kasi, Menchi. Galing ka na naman dun sa boyfriend mo. Kaya wala kang alam sa nangyayari dito sa bahay. Hala, Father, I'm sorry. Sorry. Sige na, kumain na kayo ron. Ew, huwag kang sasabi sa amin. Hindi ako makakakain. Sige na, hindi na ako sasabay sa inyo. Ano, Arceo? Ano? Tumahimik ka. Sabi ko naman sa'yo ang lahat ng bagay may katapusan. Sabi ko naman sa'yo, hindi ka na rin magtatagal. Tumahimik kang matanda ka. Kung may mauuna sa atin, ikaw yon at hindi ako. O di tignan na lang natin. Isang buwan gano'n ang sitwasyon ng matandang Arceo. Hindi na rin siya lumalabas ng bahay dahil natatakot na siyang humarap sa mga kaibigan. Katunayan, ang mga kapwa nito mayayaman sa Maynila. Pinupuntahan siya pero hindi niya nilalabas. Sinasabi na lang ng alalay niyang si Edison na meron itong malubhang karamdaman. Nagsasuggest naman ang mga kapwa niya mayayaman na magpapapunta ng doktor sa bahay nila. Pero ayon kay Edison, wala raw doktor na makapagpapagaling sa sakit ng boss niya. Boss, umalis na po yung mga kaibigan nyo. Edison, tulungan mo ko na, Edison. Boss, lahat na po yata ginawa natin. Ang problema, walang bisa. Edison, hindi ba taga-kapis ka? Opo, bakit po? Baka kailangan ko lang ng pahinga. Edison, igayak mo yung sasakyan, ha? At magpapunta ka rito ng katulong para igayak ang mga gamit ko. Pupunta tayo sa inyo sa kapis. Ha? Ay, oo nga pala, boss. May pinsan nga pala ako sa kapis. Anong meron doon? Si Insan Leon. Magaling na albularyo nga pala yun. Wala naman sigurong masama, di ba? Wala naman ho sigurong mawawala sa inyo kung magpapa-albularyo tayo. Sige na. Habang ginagayak ni Edison ang sasakyan, nakita siya ng boss niyang babae. Kaya tinatanong ito kung saan sila pupunta ng boss niya. Bakit, Edison? Saan naman kayo pupunta ng boss mo? Madam, sa probinsya po namin sa Capiz. Capiz? Nako. Bakit po? Maraming aswang doon. Di naman. Doon ako lumaki. Wala naman ako nakitang aswang. Basta. Edison, pag may nangyaring masama sa boss mo, ikaw ang mananagot. Madam, gusto ko kasi ni boss na makapagpahinga. O sige. Yun ding araw na yon, hindi man lang nagpaalam si Arceo sa kanyang mga mahal sa buhay.
Magmula Maynila, pumunta sila ng Capiz. Land travel lang ang ginawa nila. Tapos sasakay lang sa Roro ang sasakyan. Ayaw kasi nilang mag-eroplano. Napakatagal ng biyahe bago makarating sa Capiz. At pagdating mismo sa bahay ng Insan Leon niya, wala ng tao dahil gabi na. Edison, mas lalo ko nangangati boss, huwag kayo mag-alala. Ito na yung bahay ni Insan Leon. Sigurado ako, matatanggal na yung kati-kati nyo sa katawan at malalaman natin kung sino bang may gawa niyan. Insan? Saan? Pagbukas ng pintuan, hindi sila agad nakilala. Kaya't nagsarado pa ang Insan Leon niya. Saan? Ako to, si Edison. Porki pumogi lang ako ng konti. Di mo na ako nakilala. Oh, saan? Ikaw pala yan. Magandang gabi. Insan, pasensya ka na. Kala ko aswang saan naman? Si boss. Boss Arceo, sinama ko. O tuloy kayo, tuloy. Unang kita pa lang nila yon sa boss nitong si Arceo. Halata namang meron itong iniinda kahit na balot ang katawan nito. Albularyo ka ba, iho? Oo. Napano ho kayo? Kasi hindi ko rin alam Ilang doktor nang tumingin sa akin sa Maynila. Nakagastos na rin ako ng malaki. Kaya lang, wala talaga. Hindi nila malaman ang sakit ko maupo ho muna kayo rito. May kinuha si Insan Leon sa loob ng kwarto. Matagal siya doon, halos kalahating oras. Pero sa loob ng kalahating oras nakaramdam na sila ng kakaiba. Edison, ang tagal namang lumabas ng insan mo. Baka may nasikaso lang. Boss, ano yun? Oo nga Parang may tao sa labas Pinsan, may tao yata sa labas. Saan? Pinsan, dyan lang kayo. Huwag kayong lalapit dito, may ginagawa akong importante. Okay, sige. Hindi magtagal. May pumasok bigla sa bahay ng albularyo. Ang nakakita noon yung mag-among Edison at Arceo. Nagtatanong sila kung anong kailangan ng mga ito. Ano hong kailangan nyo? Yung pinsan ko nasa loob ng kwarto Edison, sino ba yung mga taong yan? Tao ba yung mga yan? Normal naman. Mukha namang nasa ayos. Hoy, boss. Uy, ba't ba tingin ka ng tingin sa amo ko Wala naman. Napupugian lang ako sa matandang ito. Mukhang sa palagay ko, kailangan na niya ng tulong. Oo. Kaibigan, meron ka bang gamot na para sa akin? Sumama kayo sa akin. Kung hindi kayo kayang pagalingin ng albularyo, sumama kayo at akong bahala. Mabilis na tumayo ang matandang Arceo. Pinipigilan ito ni Edison sumama sa lalaking yun, pero hindi ito nagpapigil. Nang dahil doon, sumama na rin si Edison. Bumiyahe sila ng halos kalahating oras. Tapos, pumasok sila sa loob ng kagubatan. Natatakot na si Edison noong oras na yon. Pero ang boss niya para bang nakikipagsapalaran na lang. Ito ang aking bahay. Dito na lang ho muna kayo. Salamat Kukunin ko lang ang gamot ko. Sige. Paglabas nung lalaki sa sarili nitong kwarto, meron siyang dala na isang dangkal na garapon. Kung titignan, para bang tubig na kulay itim na nanggaling sa labak ang laman nun.
Kadiri naman yan. Ano ba yan, kuya? Ito ba? Gamot ang nasa loob nito. Bakit kulay itim? Ayun, oh. Gamot nga ito. Ito ay nanggaling sa kaibigan kong engkanto. Ganun ba? Maghubad ka na, tanda. Sige. Pagkahubad pa lang ng matandang Arceo, sumalok ng isang kutsarang tubig yung lalaki sa loob ng garapon. Isinabo yon sa likod ng matanda, tapos ipinahid sa buong katawan. Para palang malapot na langes ang nasa loob, pero bakit kulay itim? Pagkatapos itong pahiran, kita nilang naglalaglagan yung mga maliliit na uod. Tapos ang pakiramdam ng matandang Arceo para bang unti-unti na siyang gumagaling. Napakahusay ng gamot mo. Ay, nawala yung pangangati ng likod ko. Sabi ko naman sa inyo, di ba? Boss, totoo ba? Pero ano bang gamot yan? Sinabi ko na kanina na nanggaling ito sa engkanto. Magkano ba? Wala itong bayad. Pero kung gusto mo akong bigyan, tatanggapin ko. Sige. Edison, kumuha ka ng pera dun sa bag. Alis muna kami. Saan kayo pupunta? Doon sa pinsan kong albularyo, wala naman kaming matutuluyan eh. Ganun ba? Dito na lang kayo. Tanggap ko kayo rito. Total, ako naman ang unang gumamot sa'yo. Kaya ako nang bahala magtingin-tingin sa'yo. Talaga ba? Yung boss ko ikaw ang bahala. Kung pwede, sige kasi napapagod na rin ako sa biyahe. Nang dahil sa pagod sa biyahe, doon muna sila nagpalipas ng gabi. Pero pagdating ng 3:00 ng madaling araw, naalimpungatan si Edison at ang among si Arceo dahil may narinig silang taong nag-uusap sa labas. Sigurado ka ba talaga na nakahanda na yung isang yon? At kung pwede sana, patagalin mo pa ng kaunti hanggat hindi pa bumibilog ang buwan. Sigurado ako, mapapasatin din ng mga yon. Edison, sino ba yung tao na yon? Hindi ko nga alam, boss Pasarapin mo ang lasa ng taong may sakit. Yan ang gustong-gusto ng lahi natin. Alam mo yan. Yung isa, pwede na rin yon. Alam noon ni Edison na tila ba silang pinag-uusapan ng mga lalaki sa labas. Binaliwala na lang nila ito at muling bumalik sa pagkakatulog. Nang magising sila, nakasikat na ang araw. Nakahanda na rin ng makakain. Kaibigan, alam mo nagtataka kami sa'yo. Halos lahat na lang yata ng magandang serbisyo ibinibigay mo sa amin. Hindi ka naman nanghihingi ng kapalit. Magpa hanggang sa ngayon, hindi pa rin namin alam ang pangalan mo. Nga ho pala. Baka magkalimutan tayo. Ako nga ho pala si Tolentino. Tolentino? Parang pamilyar sa akin yung pangalan mo, boss Ako si Arceo. Ito si Edison. Taga rito siya sa Capiz. Taga-Capiz ka pala, Edison. Taga rito yan. Sinaman niya nga ako rito kasi nga nagkakaganon ako Tolentino, sa palagay mo ba, makakaalis na kaya kami ngayon? Kailangan ho muna namin kayong tignan. Malalaman po natin. Kung kagaling kayo ngayon, pwede na ho kayong umalis. Sige, boss. Salamat sa niluto mo. Sarap nito Hindi malaman ni Edison at ni Arceo kung anong klasing pagkain ba hinanda sa kanila. Merong kasing inihaw
May sinabawan at may adobo. Habang kumakain ang mag-amo, yung kasabayan nila biglang lumabas. Ayon dito, may dumating daw na bisita. Hindi yun pinansin ng mag-amo, pero tila ba pamilyar kay Edison ang boses na yon. Nasan na ba yung kasama nating kumakain ha, Edison? Boss, parang si Insan Leon yata yung nasa labas ha. Nabobosesan ko eh. Hoy Tolentino, at sino nagsabi sa'yo na dalhin mo rito yung pinsan ko tsaka yung amo niya? Mautak ka talaga, Tolentino. Lahat gagawin mo para makakain. Wala kang pakialam. Umuwi ka na, Leon. Baka gusto mong tayo pa mag-away. Kung maaari, kukunin ko sila ngayon. Nagwala sa labas ng kubo si Leon at pilit na pinalalabas ang dalawa. Sinabi naman ni Tolentino kung gusto raw sumama sa kanya ng dalawa walang problema. Tinanong si Edison at Arceo kung sasama ba sila. Naku, hindi. Okay na ako dito. Tsaka isa pa, mamaya din naman. Alis na kami. Tsaka ikaw, Leon, wala kang nagawa sa problema ko eh. Buti pa itong si Tolentino. Natanggal yung mga uod ko sa katawan. Boss Arceo, wag ho kayo nagpapaniwala sa taong to. Mapaglin lang to eh. Wala na akong pakialam sa sinasabi mo. Basta, mapapagaling niya ako. Okay na ako. Hindi ba, Edison? Oo, Insan. Hayaan mo't alis na rin naman kami mamaya. Inaantay na lang yung susunod na gagawin ni Boss Tolentino. Insan, alam mo kung anong meron dito sa lugar na to. Alam mo yan. Kaya hindi kayo pwedeng basta magtagal dito at huwag kayong basta nagtitiwala. Okay? Pinsan, yung boss ko sinamahan ko. Gusto niyang gumaling. Kaya hayaan mo na kami. O nakita mo na. Ayaw nilang sumama sa'yo. Kaya makakalis ka na, Leon. Umalis si Leon nang hindi kumikibo. Yun ding oras na yon inaasahan na ni Edison at ni Arceo ang susunod na panggagamot ni Tolentino. Tolentino, Ilalabas mo na ba yung panibagong gamot mo para siguradong magaling na ako? Huwag kang mag-alala at may dala akong pera. Babayaran kita ng sobra. Mamayang gabi po yung kasunod. Magpahinga na lang muna kayo dyan. Okay, sige. Nakatulog maghapon si Edison at Arceo sa hindi malamang dahilan. Nagising sila bandang 8:00 na ng gabi. Mabigat na mabigat ang katawan ng dalawa. Boss, nakatulog pala tayo. Umaga pa nang makatulog tayo ah. Oo nga, ang bigat ng katawan ko, Edison. Hindi ako makabangon. Boss, may mga tao yata sa labas ah. Teka't sisilipin ko lang. Pagsilip ni Edison sa bintana, nakita niyang napakaraming tao. Para bang may handaan. Para bang may pinaghahandaan din ng mga ito. Nakita sila nung lalaki, kaya't nilapitan sila. Gising na pala. Tolentino, gising na pala mga to. Lumapit sa kanila si Tolentino at inalok silang kumain. Mukhang napakasarap po ng tulog ninyo ah. Tolentino eh. Sige, babangon na kami ni boss. Pagbangon ni Boss Arceo, bigla itong nabuwal. Inalalayan siya ni Edison para pumunta sa CR. Nang nandun na sila, laking gulat nila dahil may nagsasalitang lalaki sa gilid. Pinsan, umalis na kayo rito. Walang gamutan na magaganap ngayon. Sige na. Papatayin nila kayo. Ano? Insan Leon, ikaw ba yan?
Ay, na naman yung pinsan mong baliw. Ay, paalisin mo na nga yan, Edison. Boss, makinig ka sa akin. Aswang ang mga tao rito. Maniwala ka. Ngayon ka baliw. Hindi pa rin naniwala si Boss Arceo. Bagkus, lumabas ito para kumain. Habang kumakain si Edison at Arceo, nakatingin sa kanila yung mga taong nagluluto. Inalok pa sila nito kumain. Kumain muna kayo. Mahaba ang tulog nyo eh. Nako, mamaya ho. Ano ho ba yung ginagawa nyo? Ano yung niluluto nyo? Ito yung tinatawag namin na pagsalubong sa mga bisitang importante. May bisita kasi kami mamaya eh. Ganun ho ba? Parang bangon yan ah. Ano ho ba yan? Anong klaseng karne yan? Pabirong sinabi ng isang lalaki. Karne raw yun ng tao. Ikaw naman. Ang husay mo namang magbiro. Totoo ba? Joke lang. Marunong din pala mag-joke mga tao rito, bossing ah. Tumayo noon si Edison dahil nakita niya yung pinsan niyang nandun sa gilid. Nilapitan niya ito at tinanong, "Pinsan, ano ba? Umuwi ka na. Okay lang kami rito." "Pinsan, yung sinasabi nilang mga bisita, mga masasamang tao yun. Alam ng mga yan na yung amo mo may sakit. Yun ang gustong gusto nila. Maniwala kayo sa akin." "Pinsan, albularyo ka diba?" "Oo." Bakit di mo man lang mapagaling yung boss ko? Yung mga taong pinaghihinalaan mo, sila pa yung nakapagpagaling kay boss. Tsaka ayon dun sa narinig ko, yung mga bisitang aasahan mamaya, yun daw ang magtatapos sa sakit ni boss. Sige na, Insan. Pabayaan mo na kami rito." "Hindi, Insan. Hindi ako alis hanggat di kayo kasama. O kaya ikaw na lang. Iwan naman ni boss mo." "Insan naman. Hindi pwede yun. Mahal na mahal kay boss ko." "Bahala nga kayo. Sige, umuwi ka na." Ilang oras na lang at darating na ang inaasahang bisita. Nagulat ang Boss Arceo dahil tila pamilyar sa kanya yung isang bisita. "Teka, asawa ko yun ah." "Ha? Oo nga no, si Madam yun ah." Nakita rin sila noon, kaya't lumapit ito bahagya. Hoy, buhay ka pa pala, Arceo. "Walang yaka. Anong ginagawa mo rito sa kapis? Huwag mo sabihing hanggang dito, pinasusundan mo ko. Selosa ka talagang matanda ka." Ano ka ba naman? Nandito ako para sabihin sa iyo na dapat mo nang malaman ang katotohanan sa iyong asawa. Matanda na ako, Arceo, pero marami akong lihim na hindi mo alam. Bakit? Gusto mong malaman? Sige. Ako ang nangbarang sa iyo. Sobra ka na eh. Nakakasakit ka na ng puso at damdamin at kalooban. Ganun ba? Huwag mo nga ako maloko-loko dyan. Kahit wala tayo sa bahay, aasbarang kita. O di tignan natin kung magagawa mo yan sa akin ngayon. Ano ba kasing ginagawa mo rito ha? Nandito ako para sabihin sa iyong tatapusin na kita, Arceo. Ano? Dinampot si Boss Arceo ng dalawang lalaking matangkad. Si Edison pumapalag pero binusalan siya sa bunganga. Dinala ang matandang Arceo kung saan merong napakalaking kawali. Sa tabi noon, may mahabang upuan na kasya ang katawan ng tao. Itinali siya doon at sinabi nung isa na, "Yan ang gusto namin. Yung katulad mong mapait ng laman, pinapakuloan namin para tumamis." Ano ba ito? Ano ba ito? Boss, baka naman namimiss ka lang ng asawa mo, boss. Tumahimik ka, Edison. Taga rito ka? Hindi mo alam ang kalakaran dito? Madam, wala namang ganyan dito eh. At kung meron man, baka kayo lang ang may gawa.
Ano na, Arceo? Akala mo makakatakas ka? Binarang ka sa Maynila. Aaswangin ka rito sa Capiz. Kawawang mahal kong Arceo. Walang hiya ka pa lang talaga. Ikaw ang walang ya. Inubos mo ang pasensya ko. Kaya, nararapat lang sa'yo gawin to. Natigil ang sagutan ng mag-asawa nang makarinig sila ng sigaw mula sa kabila. Pagtingin nila doon, isang lalaking may hawak na tubo, pinagbabarog yung taong nagluluto. Teka, si Insan Leon yun ah. Pakawalan mo ako! Hindi ka makakawala dyan. Pagkain ka namin ngayon. Mabilis na tumba ang apat na lalaki. Walang awa ang pinsan ni Edison nang paghahampasin ng tubo mga yon. Nung una, hindi pa rin sila naniniwalang aswang ang mga tao doon. Pero yung mga natumba, bumangon din tapos nagpalit ng itsura. Doon palang kinabahan ng husto si Boss Arceo at Edison. Maging yung humahawak kasi sa kanila. Bigla na lang nagpalit ng anyo. Insan, sinabi ko naman sa'yo. Totoo mga sinasabi ko. Ayaw mong maniwala. Yung mga nagpalit ng anyo, hindi sumusugod. Bagkos nakatingin lang ito sa matandang babaeng asawa ni Boss Arceo na tila ba nag-aantay ng signal. Ikaw pala sila yon. Matagal ko nang naririnig ang patungkol sa'yo. Mahusay kang albularyo. Tumutulong sa tao. Ang problema, bakit pati ang kaso ng aking asawa, pinanghihimasukan mo pa? Mas mabuti pa kung umuwi ka na lang. Isama mo ang pinsan mo. Wala naman siyang kasalanan sa akin. Hindi. Hindi ako alis dito hanggat hindi ko siya kasama. Oh, come on. Titignan natin. Talaga? Matapang nakipagsagutan si Leon hanggang sa naglabas ito ng isang bilog na medalyon. Pinakita niya yon sa matanda. Tumalikod ito na parabang nasisilaw. Pati na rin ang mga lalaking may hawak sa dalawa. Binitiwan si Edison at Arceo at unti-unting nagsigsilayo. Sinamantala naman ni Leon ang pagkakataon. Pinagtatanggal niya ang mga nakatali at pilit silang lumayo pagkatapos noon. Nang makauwi sila sa bahay ni Leon, ayon dito, hindi naman daw talaga niya kaya ang mga ito at yung gamit na pinakita niya hindi naman daw sa kanya. Pinahiram lang daw sa kanya yon ng kaibigang albularyo. Alang ya, inaaswang na pala tayo dun, Edison. Wala pa tayong alam. Boss, ang mas malupit dyan, yung kasama niyong matagal na panahon, Yun pala may gawa. Mananagot sa akin matanda na yon pag uwi ko sa Maynila. Hindi pa rin ho kayo pwedeng magpakakampante. Bakit? Yung ginawa sa inyo hindi ho yan panggagamot. Insan, anong ibig mong sabihin? Okay na nga si boss. Diyan ka nagkamali, Insan. Sigurado ako, yung nilagay sa'yo pampasarap. Oo, natanggal yung uod, pero hindi dahil doon. Dahil ang nagtanggal nun, yung asawa mo. Tapos, yung pinahid sa'yo, pampasarap ng lasa mo. Nalin lang kayo, Insan. Boss, Ganun ba? Sumasakit na naman ang katawan ng matandang Arceo kasi unti-unti na namang lumalabas ang uod sa katawan nito. Kaya't ang ginawa noon ni Leon, yung medalyon na nilabas niya kanina, isinampay niya sa dibdib ng matandang Arceo tapos pinaghubad ng damit. Nakaboxer na lang ang matanda, maniwala kayo o hindi. Unti-unting naglalaglagan at namamatay ang mga uod. Ramdam din noon ng matandang Arceo na parabang unti-unti na siyang gumagaling.
Ganon na ganon daw ang pakiramdam niya nang pahiran siya ng malapot na kulay itim na tubig. Aba boss, meron palang ganito si Insan. Di ba nga, nung ipakita niya yan, parang nasilaw yung mga lalaki doon. Yung mga nakakatakot ang itsura. Insan, kanino ba talaga yan? Wala ka namang ganyan, di ba? Wala talaga akong ganito. Mabuti na nga lang at napadaan si Kana uli. Sinabi ko sa kanya na nawawala kayo. Kaya pinahiram sa akin to. Sa pamamagitan nito, Insan, nalaman ko kung nasan kayo. Nasa na yung Nole na yon? Yun na nga. Di ko alam kung saan napunta, Insan. Pero sigurado ako, nandito lang yun. Hindi nagtagal. Tinanggal na ni Leon ang kanyang medalyon. Nagbalik na rin sa kasuotan ang matandang Arceo. At pagsapit ng dilim, magpapahinga na sana si Edison at Arceo. Habang si Leon, nandun ito sa labas ng bahay. Nananabako nakaupo at hawak-hawak ang mahabang itak. Itak na para bang hindi na inaalis sa tagliran ni Leon. Nilapitan siya ni Edison. Tinanong siya kung anong ginagawa niya ron at bakit tila ba seryoso ang pinsan niyang para bang may inaabangan. Insan, matulog ka na. Huwag kayo mag-alala. Poprotektahan ko kayo. Insan, pare-parehas naman tayong lalaki dito. Ano ba yung ginagawa mo? Ang hirap naman ng hula. Pero, Insan, di mo man naminin, para bang napapansin namin ni Boss Arceo na meron kayatang inaantay, meron kayatang pinaghahandaan, tsaka yung itak mo na yan parang di mo na yata inaalis yan sa tagliran mo, Insan. O Insan, sa gabing to, inaasahan kong may darating. Hindi lang basta malalakas na kalaban. Ang pinakadelikado ron, yung mangbabarang na asawa ng boss mo. Dahil yun ang nasusunod. At kahit hindi kayo hawakan nun, kaya nila kayong patayin. Ha? Totoo ba? O Insan, habang nag-uusap yung dalawa sa labas, si Boss Arceo nagsisigaw. Mabilis na pumasok si Edison. At kitang-kita nito, yung boss niya nilabasan na naman ng kumpol-kumpol na uod. At hindi lang yon. Sa loob ng kwarto may nagpapasukan na napakadaming insekto. Tapos kinakagat si Boss Arceo. Sumigaw noon si Edison at humihingi ng tulong sa pinsan nitong si Leon. Pagpasok naman sa loob ni Leon, agad itong nagpausok. Bahagya naman nawala ang mga insekto. Nagsigsilabasan sa bahay. Tapos, yung mga nakakagat sa matanda ayaw bastang bumitaw. No choice na naman noon si Leon kung hindi isablay sa matandang Arceo ang medalyon. Tsaka palang bumitaw ang mga ito. Boss, ayos ka lang boss. Naku, daming pantal. Insan, yung mga sumalakay na insekto, hindi yun basta nakikita kung saan. Tignan mo, hindi pantal yan. Natanggal yung ibang piraso ng laman ng boss mo. Ha? Oo nga no. Aray, huwag mong hawakan, buisit ka Edison. Masakit. Naku. Teka, Insan, dito ka lang. Ha? Bakit? Tumakbo si Leon papalabas. Paglabas niya nakita niyang nandon na ang mga bisita. Hoy, pakilamerong albularyo. Ilabas mo rito si Arceo. Kukunin na namin siya. Sinusundo na namin siya, albularyo. Hindi ko siya bibigay sa inyo. Mga tampalasan kayo. Ganun ba? Tolentino? Ikaw nang bahala dyan. Kung kanina natakot mo kami dahil sa medalyon mong makapangyarihan. Ngayon, tignan natin. Nilabas na naman ni Leon ang medalyon niya. Kung kanina natatakot ang iba, sa pagkakataon na to hindi na. Napansin noon ni Leon na sa gilid ng mata ng mga ito
may guhit na uling. Para bang ang uling na yon ang nagsisilbing pananggalang upang hindi sila masilaw. Akala mo siguro, Leon, matatakot mo pa kami ngayon. Nasilaw kami dyan. Pero hindi na ngayon. Hoy, Tolentino, hindi ka nasisilaw? Hindi! Naglalapitan na rin ang iba. Sa loob naman nakahanda si Edison dahil iniwan sa kanya ang isang gamit ng pinsan niyang si Leon. Edison, wag mo akong iwanan dito, Edison. Hindi, boss. Pangako. Nawala sa paningin ni Leon ang asawang babae ni Boss Arceo. Hindi niya alam kung saan ito napunta. Nakatuon lang kasi ang pansin ni Leon sa mga lalaking lumalapit. Hindi nagtagal. Nagulat na lang si Edison at Arceo dahil nakasilip na pala sa bintana ang matandang babae. Arceo. Ha? Ikaw? Huwag kang matakot. Natatandaan mo pa ba kung paano mo ko napao noon? Akala ko matino ka. Hindi ka pala tao. Tao ako, Arceo. Alam mo yan. Natatandaan ko pa noon kung paano mo ako niligawan. Ang sabi mo sa akin noon, gagawin mo akong prinsesa, reyna. Anong ginawa mo? Sinaktan mo ko ng paulit-ulit. Ngayong tumanda na tayo, Arceo. Lasapin mo ang ganti ko, Arceo. Madam, huwag kayong lalapit. May hawak ako. Si Boss Arceo ang amo ko't hindi ikaw. Siya nagpapasweldo sa akin. Ngayon, kung may masama kang balak, kahit amo pa kita, hindi ako mangingiming itarak sa dibdib mo to. Edison, wag mong kakalimutan kung paano ako naging mabait siya noon. Kaya, isuko mo na yung si Arceo. Paubaya mo na siya sa akin para makapagbayad naman siya ng mga kasalanan niya sa akin. Madam, hindi talaga pwede. Bakit? Kasi mas malaki na kukuha mo sa kanya? Akala mo ba, Edison, hindi ko alam? Na kapag nakakagawa ng hindi maganda yung amo mo, pinagtatakpan mo? Madam, sige, subukan mong... talagang... Nang makatungtong sa bintana ang matandang babae, tinangka ni Edison hatawin yon. Pero laking gulat niya dahil para ba siyang nagkaroon ng sakit sa puso. Humawak siya sa dibdib, tapos nabitawan ng hawak nitong itak. Edison, anong nangyayari sa'yo? Boss, di ko alam. Pakialamero. Ngayon, Edison, katulad ka na rin ng amo mo. Binigyan na rin kita ng sakit. Pakialamero kang masyado. Ang matandang Arceo hindi rin makakilos, kaya tuluyan nang nakalapit ang matandang babae. Sa harapan mismo nito, mayroong inusalang matandang babae at may lumalabas na tila ba itim na usok sa bunganga ng matanda. Patuloy yon na pumapasok sa loob ng matandang Arceo. Anong ginagawa mo? Ano yung usok niyan? Humanda ka, Arceo. Pinapasok ko na sa loob ng katawan mo ang aking nakakatakot na wika. Madam, wag po. Pasalamat ka, Edison, dahil hindi kita itutulad sa amo mo. Bibigyan lang kita ng sakit. Mabubuhay ka pa rin ng mahabang panahon. Pero itong amo mong makasalanan, siguradong hindi na siya gagaling. Sa labas narinig nilang sunod-sunod na may bumabagsak. May malalakas na sigawan. Halata mong nahihirapan ang mga naroroon. Anong nangyayari dyan? Tolentino? Hindi sumasagot si Tolentino, kaya't lumabas ang matandang babae. Paglabas niya nakita niyang buwal na ang apat sa mga ito.
Habang si Leon, sugatan na rin nung oras na yon. Buti na lang dumating ka, Kanole. Leon, sabi ko naman kasi sa'yo gamitin mo yun eh. Hindi ko alam to gamitin eh. Basta ilagay mo lang sa kamao mo. Teka, yun ba yung matandang... Oh, siya nga yun. Nako na naman, may dumating na naman na mahinang klase. At sino ka? Pakialamero? Tanda, mahinang klase pa ba yung nakapagpabagsak ng Alipores? Tignan mo. Tolentino? Habang ganon ang sitwasyon, pilit na binabangon ni Kanole si Leon at ang mga sugat nito'y unti-unti rin naghihilom. Nang tuluyan ng gumaling ang mga sugat ni Leon, narinig niya ang malakas na sigaw ng dalawa sa loob. Mabilis naman siyang tumakbo at hinawi ang matandang babae hanggang sa naumpog ang ulo nito sa pintuan. Pagdating doon nakita niyang yung matandang Arceo, hindi na makita yung buong ulo. Pinagkakalipunpunan kasi yun ng iba't ibang insekto. Tapos kinakain ang muka ng matandang Arceo. Ginawa naman lahat ni Leon upang matanggal ang mga yon. Pero sadyang napakakapit. At nang kusang mag-alisan ang mga insekto, isang nakakadiri ang tumambad sa kanya. Wala nang muka ang matandang Arceo. As in bungo na lang. Nang makita yon ni Edison, napasigaw siya. Hindi ito makapaniwalang kayang kainin ng mga insekto at uod ang muka ng boss niyang si Arceo. Insan! Paano nangyari yon? Hindi ko alam. Hindi lang yon ang nasaksihan ni Edison at ni Leon. Sa paa pala ng matanda, unti-unti na rin itong kinakain. Napakabilis ng kaganapan. Halos 3 minuto lang nang ubusin ng mga insekto at uod ang katawan ng matandang Arceo. Natigil ang mga yon nang mamatay ang matandang babae. Wala na. Wala na rin yung matandang babae. Hindi siya mapakiusapan eh. Teka, ano nangyari dyan, Leon? Kanole, inubos ng mga uod at insekto ang katawan ng matanda. Nako po. Pasensya ka na. Nahuli ako ng dating. Alam niyo namang meron pa akong inasikasong iba. Boss! Boss! Huwag mong hawakan, Insan. Baka maghiwa-hiwalay yan. Ha? Hindi. Napaiyak si Edison nang mapagtanto nitong kalansay na lang ang natira. Tapos damit. Lumabas si Edison at nakita niyang nakahandusay ang amo nitong babae. Maging yon ay kanyang iniyakan. Ayon kay Edison, parehas naman daw naging mabait sa kanya ang amo niya. Pero mas maraming naibibigay ang matandang Arceo, kaya nga't mas madalas itong sumama ron. Ang hindi niya matanggap, yung isang masayang pamilya na matagal niyang pinaglingkuran, ngayon parehas nang namatay. Nang dahil na rin sa kasalanang laging ginagawa ng mga lalaki. Yun ang naging dahilan kung bakit naggaganon ang pamilyang napakasaya. Sa pagkakatanda kasi ni Edison, kulang 2 dekada siyang naglingkod sa pamilyang yun. Yung 2 anak nila na isang bakla at isang babae. Maliliit pa lang ang mga yun nang maglingkod siya sa pamilya. Ang pinakamasaklap doon, hindi alam parehas ng mag-asawa na parehas pala silang may tinatago. Katulad na lang ang Boss Arceo, nung una hindi alam ng among babae ang kinalolokohan nitong mga babae. Bandang huli na lang nito nalaman na marami pala itong binabahay sa iba't ibang lugar. Ngayon, nang ganon na ang sitwasyon, nilabas na rin ng matandang babae ang tinatago nitong lihim. Kaya bandang huli,
Parehas silang namatay. Aminado naman si Canole na meron din siyang kasalanan. Bukod sa huli na siyang dumating, yung matandang babaeng kanyang napaslang, kung magrereklamo daw ang mga pamilya nito, handa siyang harapin. Pero sinisiguro naman ni Canole na kung sakaling idadaan man lang sa autopsy o sa mga legal na pamamaraan para malaman kung paano namatay ang matandang babae, siguradong walang makikita ang mga doktor at imbestigador. Bakit? Ano bang ginawa mo? Paano mo siya pinaslang? Orasyon laban sa orasyon. Yun ang nangyari. Kaya walang makikita mga imbestigador at mga doktor kung paano ko siya napaslang. Pero kung magrereklamo pamilya niyang naiwan, handa ko silang harapin. Ganon ba? Sayang naman, di ba? San, salamat ha. Minsan, siguro maglilingkod ko pa rin sa pamilya nila. Baka hindi na rin. Kasi baka nga habulin pa ako ng mga yun eh. Kasi ako nagdala rito sa tatay nila di ba? Insan, mag-iingat ka. Insan. Makalipas ang ilang buwan, hinahanap nga noon si Edison ng bakla at ng babae. Nang makita siya, akala niya ipapadampot siya sa mga pulis. Ano ka ba, Kuya Edison? Ba't naman ipapadampot ka namin? Alam namin naging mabait ka. Kaya walang dahilan. Siya nga naman. Yung mga amo ko kasi, alam nyo naman, dito sila namatay. Baka iniisip nyo na, hindi, Kuya Edison. Alam na naming matagal yon. Tsaka si Mama, alam namin na ang babarang yun. Taga-Sikihoro yun eh. Ganun ba? Oo. Yung papa namin di niya alam. Kasi nga, pinaglilihiman niya eh. Pareha silang may lihim. Pero noon pa alam namin yung sinasabi ni Mama na baka hindi magtagal, barangin niya si Papa. Balik ka na, Kuya Edison. Alam namin kung paano ka naging mabait sa amin. Siya nga naman, Kuya Edison. Tuturing ka naming Kuya. Sige. Bumalik nga roon si Edison. At makalipas ang mahabang panahon. Ngayon matanda na si Edison. At sabi niya sa atin, nang marinig niya rito sa ating YouTube channel, ang pangalang Nolesto, alam niyang siya, yung taong nakasama niya noon. Sa ngayon, yung bakla tapos yung babaeng anak ng amo niya, kasama niya pa rin sa bahay at sumangguni siya rito at tinanong kung pwede raw ba ibahagi sa channel na ito ang naging kwento noong araw. Pumayag naman daw ang dalawa. Kaya't heto po ngayon, nilapag na natin sa ating mamunting channel. Hanggang dito na lang at maraming salamat. 0948-5230-887. Yan po ang aking WhatsApp at Viber account. Diyan lang po tayo pwedeng magkontakan at wala nang iba para hindi kayo maloko ng kung sino. Magandang gabi at maraming salamat.